Mula sa ilang araw na kontrobersya na natatanggap ngayon ng modelo at ng pageant title holder na si Brandon Espiritu. Gaano nga ba katotoo na nahuli na ito at inaresto na? Para sa kabuuang balita, alamin natin ang buong detalye. Usap-usapan at umani ng matinding batiko sa social media ang Mr. Supranational Philippines 2024 na si Brandon Espiritu kasama ang isa pang title holder na si Jeter Palomo. Nagsimula ang kontrobersya nang mag-iwan ng komento si Espiritu sa isang buradong video kung saan iginiit niya na walang laban o pag-asa ang Pilipinas sa mga international pageants kung wala ang tulong ng mga katulad nilang may halong banyaga o tinawag niyang mga halfies. Ang naging pahayag na ito ay mabilis na kumalat at nagdulot ng labis na pagkadismaya sa mga Pinoy pageant fans at maging sa ilang sikat na beauty queens dahil sa tila pagmamaliit sa kakayahan ng mga purong Pilipino. Bunsod ng lumalalang pambabatikos, naglabas ng pampublikong paumanhin sa Espiritu bago tuluyang i-deactivate ang kanyang Instagram account. Sa kanyang pahayag, inamin ng modelo na naging pabigla-bigla ang kanyang sagot at humingi siya ng dispensa sa lahat ng nasaktan sa kanyang mga salita. Kasabay ng paglilinaw na hindi niya intensyong maliitin ang tagumpay ng bansa. Sa kabila ng kanyang paghingi ng tawad, hindi naging madali ang epekto nito sa kanyang karera dahil sunod-sunod na naglabas ng opisyal na pahayag ang ilang local brands gaya ng skincare at lifestyle companies upang tuluyang putulin ang kanilang ugnayan at kontrata sa kanya upang protektahan ang kanilang imahe. Sa kasulukuyan, nananatiling malaya si Brandon Espiritu at walang katotohanan ang mga kumakalat na balitang siya ay ipinakulong. Ang totoong kinakaharap ng modelo ngayon ay hindi rehas, kundi ang matinding cancel culture at ang pagbawi ng suporta ng mga kumpanya at tagahanga sa kanya. Magsisilbi ito malaking aral sa mga pampublikong figura na ang bawat salitang binibitawan sa social media ay may katumbas na mabigat na responsibilidad at epekto sa totoong buhay.